Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to It's. Meron na naman pong napapraning mga kababayan. Si Harry Roque mga kababayan ay napapraning na naman at ito kung ano na naman ang kanyang pinupost sa kanyang social media account. Ito mga kababayan, basahin natin. Tinitira ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang administrasyon ni Pangulong Marcos dahil umano sa pagiging abala nito sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Parang baliktad ata. Di ba kayo ang busy? Di ba kayo ang mga DD shit ang busy para pabagsakin si Presidente Marcos? Kayo yung busy. Sino ba nagsimula nitong gulo na to? Sino ba nagsimula na manira ng manira sa administrasyon? Di ba kayo? Nagsimula kayo dun sa Marcos Bangag. Marcos Bangag. Pagkatapos nun, sinundan nyo ng kung ano-ano nang pinagsasabi nyo, magnanakaw. Wala naman kayong pinapakitang ebidensya. Doon sa ebidensya ninyo na pinakita ninyo na na naggaganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Walang yun naman fake naman Diba, hindi nyo naman napatunayan na totoo yung video. Tapos ngayon, may bago ka na ng mga kwento. Sabihin mo, itong administrasyon ni Presidente Marcos ay busy-busy sa pagpababagsak sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado. Siraulo ka pala Napaparaning na ito mga kababayan Kayo nagsimula ng gulo Kayo ang pasimuno. Kayo ang nanggugulo. Di ba? Sinimulan nyo sa mga maisog. Tapos si Maharlo ka na nandun sa Amerika. Kasama nyo rin. At dumating ito si Kating Katibinag. Si Kati Binag, mga kababayan, dumating din. So ang dami nyong si Vic Rodriguez, kung sino-sino nakasama nyo Nananahimik ang administrasyong Marcos during that time. Pero kayo, wala kayong tigil, kakasira at kakasigaw dyan sa maisog ninyo na nananawagan na itong si Presidente Marcos ay bumaba sa pwesto. Tapos ngayon magsasalita ka, baliktad, sasabihin mo si Presidente Marcos pa ang busy-busy sa pagpapabagsak sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado. Siraulo na ata. Napaparaning ka na ata, Harry Roque. Ayan talaga, mahirap yan mga kababayan kapag nagtatago ka. Talaga nga napaparaning ka, masisira ulo mo niyan Masisira talaga ulo mo mga kababayan dahil wala kang peace of mind. Kasi nga, pag may tumunog dyan na weng, 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 weng. Iisipin mo agad may pulis Ikaw ngayon, magtatago ka sa ilalim ng lamesa. Magtatago ka ron. Ganyan ang ganyan nangyari kay Harry Roque, kaya napaparaning na. Baliktad na mga kababayan, baliktad na ang utak. Wala na. Ito dati, magaling tong abogado na to Ngayon, naging abogado na Diba? Wala na sa katwiran. Merong katukwiran. Katukwiran na mga kababayan. Wala na yung katwiran. Wala na siya sa matinong pag-iisip. Mo sasabihin niya, si Marcos pa ngayon ang gusto magpabagsak kay Duterte. Saka bakit mo papabagsakin si Duterte? Talagang bagsak na. Diba bagsak na Kahit saan mo tingnan, kahit saang anggulo mo tingnan, sa survey pa lang wala na Kaya nga nangyari dyan sa Davao. Siya na lang tumakbo ng bilang mayor Kasi wala na siyang pupuntahan At kung iba ang pinatakbo niya dyan sa Davao, sigurado, olats mga kababayan. Sigurado talo. Si Basti Duterte, sigurado kakain ng alikabok dyan kay Carlo Nograles. Kaya pinatakbo niya, kaya tumakbo siya bilang mayor. Kasi alam niya matatalo si Basti Alam mo na kasi ginawa ni Basti dyan. Imbis na asikasuhin yung problema niya sa Davao, ano pinagagawa niya? Pupunta doon sa Tacloban. Anong ginagawa doon sa Tacloban? Nag-rally. Kasama sila Harry Roque. Na wala nang naitulong sa bansa, kundi sakit sa ulo ng gobyerno. Tapos ito, babalik na rin pa niya.
Si Marcos pa ngayon ang nagpapabagsak sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Baliw na pala to eh. Baliw na to si Harry Roque, mga kababayan. Sabi niya, etong si Harry Roque, etong si Pangulong Marcos, binibira niya raw. Dahil daw, eto si Presidente Marcos, ang concentration niya, imbes na unahin daw ay ang kahirapan at kagutuman sa bansa, ang ginagawa niya raw, sinisira niya etong mga Duterte. Siraulo pala to eh. Kayo yung nagsimula niyan eh. O ngayon, iiyak-iyak kayo. Ha? Ito, sunod-sunod na yung yung ganti, di ba? Lintik lang, ang walang ganti. O sunod-sunod ang ganti. Ngayon, ito, nagreklamo na siya. Tinitira daw mga Duterte. Pinapabagsak daw ang mga Duterte. At imbis na pagtuunan ng kahirapan at kagutuman sa bansa, parang apektado siya. Apektado ka ba, Harry Roque, dyan sa kahirapan at kagutuman na sinasabi mo? Para kang si sino ba yun? Si Zoraida? Para kang si Zoraida eh. Sabi niya, kagutuman, nagugutom ang taong bayan, nagugutom kami. Pero nakita namin, may video siya, mga kababayan, no? Nagpapaganda. Tapos yung yung kanya nga mga beautician, dalawa pa. Mga bigatin, mga yayamanin. Tapos sasabihin mo naghihirap ka. Sino pinagdoloko mo? Talaga to si Zoraida. Tapos ito, mga kababayan, Harry Roque, pansinin kahirapan, kagutuman sa bansa. Kayo lang sigaw na sigaw para naman kayong apektado. Titingnan mo yung kayamanan mo, kaya nga nagtatago ka ngayon eh. Bakit ka nagtatago? Kasi pinapagpaliwanag ka dyan sa salin mo, hindi mo mapaliwanag. Kaya nagtatago ka. Ngayon, napaparaning ka na. Hindi mo maipaliwanag kung saan nanggaling eh. Yung mga kayamanan mo na kini-question dyan sa Quadcom. Tapos ngayon sasabihin mo kinagko-concentrate itong Marcos government para siraan si Duterte pati ikaw. Hindi. Wala ka na. Nababaliw ka na. Sa totoo lang, nababaliw na to si Harry Roque, mga kababayan. Iba na talaga ang takbo ng utak na ito. At kung magsalita, parang apektado siya. Sige nga, pakita mo nga na nahihirapan ka. Pakita mo nga na nagugutom ka. Nawalan ka lang ng pogi sa pogo, yan. Nawalan ka lang ng pogi sa pogo, pero hindi ka nagugutom. Baka ibang gutom yung sinasabi mo. Ibang gutom yan, Harry Rox. So, ayon kay Roque, tila may kalituhan ng gobyerno tungkol sa budget process. Lalo na, ito na naman yung budget eh. Hindi na natapos-tapos to eh. Ba't masyado kayong alam mo itong mga to naghanap ng butas to eh. Tapos na yung budget na pirmahan na at yung GAA kompleto, walang blanco. O kung may blanco man, dun sa sinasabi nila yan? Ano yung sa blanco dun sa Sa BICAM committee. Pagdating naman dun kay Presidente Marcos, may mga pirma na eh. Sabi nila blanco, may na, kompleto na. Ngayon, tinatanong naman nila, sino raw ang nag-fill in the blanks? Alam niyo, sa totoo lang, wala nang katapusan talaga to. Wala nang katapusan. Talagang hanapan nila ng butas itong administrasyong Marcos. Tapos sasabihin mo, si Marcos pa ngayon ang gustong manira kay Duterte. Ang bait nga ni Presidente Marcos eh. Alam mo kung ako Presidente, matagal na kitang pinahuli. Matagal na kilang pinahabol sa pulis. Talaga nga, sabihin ko sa kanila, wala kayong gagawin maghapon. Habuli lang si Harry Roque. Wala talaga. Wala kang pagagawa sa kanila. Simula sa araw na to, ayun lang gagawin nyo. Hanapin nyo nang hanapin. Huwag kayong babalik hanggat di nyo nahuhuli to si Roque. Kung ako Presidente, ganun eh. Kaya sabi ko sa inyo, mabait pa nga ito si Presidente Marcos eh. Tapos ayaw yung tigilan. Kaya kung ako kay Presidente Marcos, Mr. President, alam nyo, sa totoo lang, ito si Harry Roque, kung ano na sinasabi, binabastos na kayo na ito eh. Ito, wala naman hindi naman binoto ng tao to eh. Binuto. Binuto, mga kababayan, ng buto, pero hindi to binoto. Kayo, nakatanggap ng milyong-milyong boto, tapos ginaganong-ganon lang kayo ni Harry Roque, nananahimik lang kayo. Kung ako talaga naging presidente, talaga hindi ko titigilan to, huhulihin ko to eh, kahit magtago pa to sa ilalim ng lupa eh.
Ang dami pa mga tulongis na nagkalat dyan na nagtatago eh. Oh. Para alam niya, para matigil na, para manahimik na tong bansa natin. Kung ako presidente, pauhuli ko talaga yan si Roque. Puntahan mo yan. Gastusan mo. Punta ka sa Dubai. Saan ba ito nagpupunta? Sa gay bar. Ay. Gay bar tuloy. Hindi. Saan ba nagpupunta to? Singapore. Hindi ko alam kung nagpupunta pa to sa Pogo. Wala na eh. Wala. Break na sila mga kababayan eh. So, para matigil lang mga kababayan. Kasi itong issue na naman ng budget. Tapos na yung budget, napirmahan na eh. Yung mga draft ng budget, ayun yung tinitingnan nila. O bakit walang pirma to? Bakit walang pirma? Bakit may blanco rito? O sabi naman ng Marcos government, hindi naman namin pipirmahan ng may blanco yan eh. Sino ba naman tanga ang pipirma ng may blanco? Alam mo, illegal yun. Bawal yun. Gagawa ka ba ng bagay na alam mo na pwedeng mahuli? Kaya transparent yan. Kita-kita nyo naman yung JA na naka-publish pa sa kanilang website. Oh. And wala daw, may mga fill in the blanks daw. Tapos ngayon pinakita ng na sinabi ng gobyerno na meron naman. Sabi naman nila, sino nagkompleto diyan? Sino nag-fill in the blanks diyan? Kaya sabi ko sa inyo, wala talagang tigil to. Hanggat hindi nahuhuli to si Harry Roque, mga kababayan, hindi titigil to. Kaya kung ako presidente talaga, gagawa ko ng walang gagawin, kundi hulihin, hanapin si Harry Roque. Mabait pa nga itong presidente natin eh. Minsan nag-iisip din ako eh, bakit ganito presidente natin eh? Tingnan nyo, saan kayo nakita ang presidente? Minumura, pinagbabantaan, gugurgurin kita. Gugurgurin ko asawa mo, gugurgurin ko pinsa mo, gugurgurin ko kayo lahat. PI kayo. Oh, pero mo presidente ka, mumurahin ka ng ganun-ganun lang. Tapos, ini-impeach ng tao, yung mga tao, gusto nang impeach ang vice-presidente sapagkat sumusobra na. Pero sasabihin mo bilang presidente, wag. Hindi makakatulong sa bansa yan. Wag. Hindi naman kung gagastos lang tayo dyan. Hindi naman importante yan. O di lumalabas ngayon, nakikita ng mga tao, sinasabi ng mga tao, weak leader. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako naging presidente, hindi ko talaga titigilan yung mga yan eh. Patatahimigin ko yan. Hindi ko gugurgurin Hindi ko gugurgurin. Ano lang, ang gagawin ko lang dyan, papahuli ko, kasi nga may mga kaso, tapos, magpaliwanag ka, humarap ka. Hindi yung social media, dakdak ng dakdak, yung presidente, tahimik lang. Nasang planeta ba tayo, mga kababayan? Anong klaseng earth to, mga kababayan? So yan, mga kababayan, si Harry Roque, banat na naman kung ano na naman pinagsasabay, binabaliktad na naman ang usapan. Nag-iimbento na naman. Binuhin mo si Presidente Marcos daw ang gustong sumira kay Duterte. Sira ulo. Sila nga yung walang tigil ang kakabanat dito sa administrasyon. Tapos ngayon bumabaliktad. Wala talaga. May tama na utak na ito. May tama na utak talaga nito ni Harry Roque. Well, yun lang mga kababayan, i-share ko lang sa inyo. Kung ako talaga presidente, papahuli ko na to eh. Sumusobra na yung bunganga nito eh. Siguro nangangalay na. Matagal na kasing matagal ng bakante. Matagal ng bakante mga kababayan eh. Kaya siguro dinadaan na lang niya sa kakadakdak. Kasi wala na si Pogi sa Pogo mga kababayan eh. Siguro nangangalay na. Okay, so ilang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.